Last time nakita natin yung tibay ng Asus ExpertBook P5. Medyo matindi yung durability test na ginawa natin doon. Nakakamangha talaga na nag-survive. At ngayon, gamit-gamit ko naman itong Asus ExpertBook P1. Mas mura, mas affordable na unit to. Pero andyan pa rin yung tibay na nakita natin sa P5. So pag-usapan natin. Okay, so same design din naman itong P1 sa P5. So, very clean, professional looking din tong laptop na to. Silver na may simpleng ExpertBook branding lang sa likod. Medyo manipis lang din at manageable yung weight kahit na araw-araw mong dala. Pansin ko nga lang na kapag ginagamit at binubuksan ko na medyo tight yung hinge. So, 2 hands yung kailangan para i-open. Kailangan kong hawakan yung base. Not a deal breaker naman. Actually, posible rin na extrang tibay yung reason kaya ganito yung ginawa nila. Since durability talaga ang isa sa mga panlaban ng laptop na to. But yun nga, pag araw-araw mo nang gamit, may isip mo rin na much better pa rin sana kung pwede nating buksan ng isang kamay lang. Hindi ako kinukulang sa ports dito. Sa kanan, meron tayong USB 3.2 Gen 1 Type A, RJ45 and Kensington lock. Personally, wala akong ginagamit dyan since Wi-Fi din naman ako kumukonek. Sa kaliwa, meron tayong dalawang USB 3.2 Gen 2 Type C at yung isa dyan, gamit ko for charging. May HDMI port pero ang gamit ko para sa external monitor ay itong Type C rin with DisplayPort support. Isa pang USB 3.2 Gen 1 Type A at syempre meron pa rin tayo dyan 3.5mm audio combo jack. So guys, durability testing muna tayo ngayon. Tignan natin kung makikita rin natin dito sa ExpertBook P1 yung nakita nating tibay sa ExpertBook P5 na mas mahal at medyo nabugbog natin last time. Sorry Asus. So umpisahan natin to sa drop test. Babagsak natin tong laptop ulit dun sa nakita natin last time sa ExpertBook P5. Bugbog talaga pero nag-survive pa rin. So 3, 2, 1. Sakit! Grabe yung lagotok. Parang medyo nakakaalangan kung buhay pa to ha. Pero isa pa. 3, 2, 1. Guys, ako yung nasasaktan talaga dito sa mga ginagawa nating to. Tignan natin. Fingerprint sensor or fingerprint scanner working properly. Tignan natin yung keyboard. Magre-register naman. Lahat. Okay. Good. Sa display, tignan natin yung display dito. Wala naman akong nakikitang kahit ano. Basag, cracks, wala. So, next testing tayo. Tapunan natin ng tubig. Or daganan natin. Tignan natin. Guys, next testing naman natin. Tatayo ako dito sa laptop. Last time ginawa na natin to sa ExpertBook P5. Nag-survive, pero try din natin dito. Medyo mabigat ako Hindi lang medyo mabigat talaga ako. 80 plus kilograms ako. Baka 85 na ulit ngayon. So, bababa ko tong laptop, tapos tatayo ako dito sa may ibabaw. So, dito tayo. Pero ito, 3, 2, 1. Okay. Check natin. Fingerprint sensor ulit. Okay. Screen, wala. Parang easy nga lang to sa kanya eh. So, try naman natin yung ano. Tatayo ulit ako dito sa may screen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayun, okay naman lahat. Parang tibay lang din talaga nung Asus ExpertBook P5 kahit na mas mura to. Actually maganda yung promo price nito. Mamaya sasabihin ko sa inyo yung Asus ExpertBook P5 kasi nasa 80 plus, di ba? Ito much lower pero andito pa rin yung tibay. Walang dead pixels or kahit ano pa mang mga lines na nangyari or cracks. Next testing tayo. Basahin natin yung keyboard. So guys, may spill resistant keyboard din tong ExpertBook P1 just like the ExpertBook P5. So try naman nating tapunan ng tubig. It happens minsan. 3, 2, 1. Kunyari natabi ko yung baso. Boom! Siyempre, medyo na-shock ka. Hindi ka agad magre-react bago mo itataob na ganyan. Siyempre, pupunasan mo rin naman kaagad yan. Okay? All working. Siguro tataka kayo, bakit hindi manghang-mangha yung mukha ni Mon ng Hardware Voyage? Well, nakita na kasi natin to last time sa ExpertBook P5. Hindi man ako yung super surprised na, pero siyempre impressive pa rin yung ganitong klase ng durability. Lalo na sa ganitong presyo. Nadala kasi nila sa lower price point yung durability na binibida nila sa ExpertBook P5. Try naman natin yung parang bend test na ginagawa ng Asus sa mga laptops nila pag sa demo. Ganito yung ginagawa. Dito ko lang siya hawak. So hinge test pala to, bale. Hindi siya bend test na lang nila. Hinge test, yan. Grabe oh.
Galing, nasusurvive niya yung mga ganitong pang-aabuso. Ayan. So, okay naman. Ito, expected ko na to dahil nga sa durability na nakita ko dati sa ExpertBook P5. So yun, basic na basic lang sa kanya yung mga ganong test. Next tayo. Next testing naman natin, mag-iiwan ako ng color pencil dito sa may keyboard. Then isasara natin yung laptop. Pwedeng mangyari kung naiwan mo yung ballpen, nagmamadali ka, tapos sinara mo bigla yung laptop. Dapat di mangyari yon pero subukan natin. 3, 2, 1. Again, 3, 2, 1. Cracks, wala. Okay. Pasado ulit sa testing na yon. Now, ang pinakamahabang oras ko sa laptop ay paggawa ng script. So, buti na lang good keyboard yung meron dito. Full layout, may numpad tayo sa kanan which is good kung madalas ka ring may tinatype na numbers. Ako wala masyado but hindi naman siya naging sagabal sa akin. Parang mas okay pa nga na andyan lang siya sakaling kailanganin ko. At meron din naman tayong 14-inch version ito na walang numpad kung sakaling gusto mo. Tactile enough yung keys kahit na hindi siya mechanical keyboard. Ramdam ko rin talaga yung bawat key press kapag typing ako. Actually, masarap ding mag-type and tahimik din which is good. Kasi minsan sa kwarto, gabi, tulog na yung mag-ina ko, nagtatype pa ako, hindi pa ako tapos, hindi ako makaistorbo. However, unlike sa ExpertBook P5, hindi backlit yung keyboard natin dito sa P1. Kita ko pa rin naman yung letters dahil sa liwanag ng screen, puti yung font color at malalaki din, pero syempre iba pa rin yung backlit keyboard para mas kita talaga kapag madilim na. Sa touchpad naman, honestly medyo maliit, so kung meron kang idadrag from corner to corner, posibleng kapusin ka. But in terms of smoothness, responsiveness, okay naman, very responsive. Windows gestures, nagagawa ko ng maayos, and by the way, meron nga rin pala tayong fingerprint scanner dito na accurate din. Sa paggamit ko, hindi naman siya pumapalya as long as maayos yung pagkakalapat ng daliri ko, syempre. Now, in terms of performance, latag ko lang saglit yung specs. Itong unit natin ay naka 13th Gen Intel Core i5 13420H with 4 performance cores and 4 efficiency cores, Intel UHD graphics integrated GPU, 16 gigs of DDR5 memory running at 5200 MHz. Upgradable yan up to 64 gigs. May 512 gigs and 1 TB options tayo sa storage na pwede ring i-upgrade. At meron nga rin palang Core i7 version sakaling kailangan mo ng mas powerful na processor. Sabi ko nga kanina, paggawa ng script, yung pinakamatagal kong oras sa laptop, so more on browser lang talaga. Google Docs, kumpara ng specs, research about sa mga products. Minsan may konting video editing din pero CapCut lang. Maglalagay ng subtitles, mga TikTok videos. So hindi naman ganun kabigat yung paggamit ko personally at sa totoo lang, yung mga tulad ko lang din naman ang target ng Asus para dito. Yung mga more on office applications ang gamit, Excel, presentations, documents, at hindi tayo kakapusin pagdating sa mga yan. This is powerful enough para sa mga ganitong klase ng tasks. Hindi siya for heavy gaming, but for professionals and students na rin na more on office applications, browser, at simpleng photo, video editing lang naman, pwede na rin talagang i-consider. Actually, para sa mga professionals, meron din silang binibida na Asus AI Expert Meet. On-device AI assistant to for meetings. Meron tayo dyang AI meeting minutes na nagsa-summarize at nagtatranslate ng meetings. On-the-fly subtitles kung iba yung language ng kausap mo. AI noise cancellation to reduce background noise pag nagsasalita ka. Meron ding AI camera at meron ding watermark feature sakaling gusto mong lagyan yung content na pine-present mo. Tapos para naman sa privacy and security na sobrang importante rin sa target market ng Asus dito, meron silang Asus Expert Guardian Security System. May mga strong protection features tayo dyan like a BIOS that follows government-grade security standards, dedicated TPM 2.0 chip para protektado yung mga authentication infos natin like passwords, may physical webcam cover din dyan para mas kampante tayo na walang makakasilip sa camera natin just in case. Yung fingerprint scanner na pinag-uusapan natin kanina, big plus din. At bonus na lang din yung free 1-year McAfee Plus Premium na subscription. Now, pagdating naman sa display, itong unit natin ay may 15.6-inch Value IPS anti-glare display with Full HD resolution, 60Hz refresh rate, and 300 nits na brightness. Again, saktuhan lang din para sa budget and target market nila dito. At ulitin ko lang, available din yung 14-inch version and isa pang 15.6-inch na TN panel naman.
So, sakaling bibili kayo, double check nyo na lang din yung display. Dito sa unit natin, okay naman. Hindi siya yung pang-professional color grading, but good enough na para sa panonood natin ng movies. Pag nanonood ako ng anime dito, yan, mas litaw yung kulay. Mention ko nga lang na yung speakers hindi ganun kalakas. Maririnig mo naman kung nasa isang kwarto ka lang. Hindi lang talaga siya yung pang-sound trip. So, for best watching experience, kailangan mo rin talagang gumamit ng headset. 63 watt-hour yung battery at sa personal na paggamit ko, enough yan para itawid ako sa buong araw. Depende syempre sa applications na binubuksan natin, pero office laptop lang din naman, so wala akong naging problema. And nasa 2 hours naman yung charging time natin from 20 to 100% gamit tong 65 watt charger na very portable din. Okay, so itong Asus ExpertBook P1 ay nagkakahalaga ng 42,995 to 43,995 pesos. Medyo pricey para sa specs, pero ang good news, may promo sila sa Shopee at Lazada para makuha na lang natin to for 34,280 to 37,995 na may kasama pang freebies. Now, alam ko na may mga similarly spec laptops na cheaper ang SRP, but maganda yung promo price na ginawa ng Asus dito. Para sa akin, panalo. At same story din kasi to sa ExpertBook P5 na pinag-usapan natin last time. Durability, security, and warranty, yung mga bagay na pinakapanlaban ng laptop na to. At ito yung mga bagay na nagiging priority mo kung professional ka. Tool talaga para sa'yo yung laptop. So, gusto mo ng laptop na kahit aksidenteng mabasa, malaglag, matapakan, madaganan, o kung ano pa man na hindi sinasadyang pangyayari, hindi basta-basta masisira, hindi basta-basta matetenga yung work mo, hindi basta-basta mapopost yung operations nyo, or kung sakali nga na may mangyari, andyan din yung international warranty ng Asus in over 80 countries, 3-year on-site service with 1-year accidental damage protection yan. Yung security features nila, big plus din. So, yes, hindi siya yung pinaka sa maraming bagay actually, pero reliable siya, may peace of mind ka, sobrang nakakamangha pa rin ng tibay, naka-promo pa ngayon, so depende na lang din talaga sa kung ano yung priorities mo. Maglalagay ako ng link sa description or YouTube shopping tab kung meron. Yan yung legit Asus online stores at naka-promo na presyo. So, click nyo na lang din sakaling interesado kayo. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Subscribe kung nakatulong tong video at let me know na rin sa comments kung anong tingin mo dito sa Asus ExpertBook P1. Ho, ho, ho!